Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa. Ako to, si Chang Ami. Hindi rin ganun kadaling magtiwala. Ako to, si Chang Ami. Sino pa ba ang pwedeng makinig? Ako to, si Chang Ami. Kanino pa ba ako pwedeng lumapit? Ako to, si Chang Ami. Buti na lang, nariyan ang nag-iisang tiyang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Walang iba kundi Ako to, si Chang Ami. Good afternoon! Good afternoon! Good afternoon! Magandang afternoon, Pilipinas! Kamusta po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Tayo po'y araw na naman ng Lunes, October 20, 2025. At alam nyo ba, 66 days to go before Christmas. Napakabilis talaga ng araw, ano? Parang kailan lang nagsimula tayo sa countdown natin ng 100 plus pa. Kamusta po? Chang Ami nagbabalik. Maraming salamat kay Teacher Tina sa pag-aalaga ng ating programa nung tayo po'y medyo nawala ng 2 araw. Pasensya na po. Nagbakasyon lang. Huminga lang ng konti. Nag-mental health break muna. Ayan. At social media break. Kamusta po kayo? Kamusta ang naging weekend? Nako, yung iba pong mga kababayan natin, alam natin po na inulan, nagkabaha. Sana po'y okay kayo. Stay safe, stay dry. Pero dito naman po sa Quezon City, sa mga oras na ito ay mainit na mainit. Parang mga nasa 31 degrees. Kamusta po dyan sa lugar ninyo? At welcome dito po sa programa ang handa pong makinig kung ano man ang inyong pinagdaraanan ng walang panghuhusga. Ano man pong usapin sa buhay o sa bahay, present sa ating programa. At ngayong araw nga po ay sa ating Anong Feels Mo. Makinig, lalo na ang mga Gen X. May matututunan naman tayo sa mga millennials, sa mga Gen Z at mga Gen Alpha. Meron po silang tinatawag ngayon na bagong breakup method na kung tawagin ay date them till you hate them. Importante pong nalalaman natin kung ano yung mga yan. Dahil nung ako po'y nagbakasyon, ako'y nabigyan ng oportunidad na makabanding yung isa sa aking mga anak. At habang kami ay nag-brunch, na-late kasi ng gising, ang dami namin pinag-usapan na nakakatuwa kasi talagang ang mga Gen Alpha, very observative, mga obserbasyon nila, at saka sila yung laging nagtatanong, ano ba yung mga tinatawag na clingy? Ano yung pagiging godly at worldly? Yan ang mga pinag-usapan namin ng aking bunsong anak. Kaya etong date them till you hate them. Mas madali na bang manatili daw sa relasyon hanggang sa maubos ang pagmamahal kaysa tapusin ito ng maaga? Nung araw walang label yan pero nangyari na rin yan nung mga panahon natin, mga Gen X, na ayaw pa natin makipag-break kahit alam na natin walang pag-asa na maayos pa. Dahil iniisip natin yung sasabihin ng ibang tao, sasabihin ng pamilya, madja-judge tayo. Yan, sana po'y bukas ang inyong puso at isipan. Yan ang ating pag-uusapan ngayong hapon dahil kayo po ang bida sa ating pong kwentuhan at talakayan araw-araw. Dito po sa Ako To Si Chang Ami. At maraming salamat din po kay Sir Danny Boy Pasagdan para po dun sa pagsasaoli ng nahulog na cellphone ng ating pong kasamahan na si Don Gise. Napakabait po ninyo, mabuhay po kayo. God bless you and your family. Kaya iingatan pong maigi ang inyo pong mga cellphone.
Kung kayo po ay nakasakay sa mga taxi, sa jeep, sa bus, ayan, sisiguraduhin po ninyo na nariyan sa bulsa ninyo or sa bag po ninyo. Tayo po ay napapakinggan live na live sa Metro at Mega Manila 630 kHz sa AM band at sa bayan din pong napapanood of course sa ating pong DZMM Teleradyo Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan po ng TFC, the Filipino Channel at ng bagong bihis na I Want. Mark Gamboan, good Monday afternoon. Belated happy birthday daw kay Drew Nasino. Ay, hello po, happy birthday po. Ma'am Belen Ledesma, Chris John Gatbunton, Tita Lina ho ng Plaridel, Bulacan. Ganon din kay Emilia Samson. Mga taga Valenzuela City nagmemeryenda na, si Louie Basco. Darwin Cabalen, shout out daw sa Cedillo family. Kay na Darwin, kay Lirio, kay Riota, kay O'Hara, at ganun din sa mga taga-barangay Katmon sa Malabon. Magandang hapon din, Josh Kyle Edip Official, Ate Tess Villamin. Sabi niya, uso ang influenza. Naku, opo, ingat po tayo. Ay talaga po. Kaya importante pong pagsuotin po natin ng mask yung ating mga anak sa kanilang pagpasok sa eskwela dahil mahirap po pagkagaling sa eskwela yung virus. Oo, ay napakahirap po talaga. Madaling makahawa tayong mga may ADHD na sa mga bata. Ano? Magandang hapon din kay Lucy, kay Donald Bagawisa. Oh, waiting for the amihan season. Oh, para masuot na ang mga magaganda po ninyong jacket. Virgo Profogo, kumakaway na. Ganon din si Grace Groyon. Yes, Mami Belen Ledesma, ready na ang ating kape-kape. Shout out naman kay na Ashley AC, AZ, Cyril, Mom Clang, Bianca D. Aba, marami pinapabati itong si Mike. Si Mark Gamboan. Oh, mga kapamilya at mga kapuso natin. Kay Mami Remedyo Seminiano, blessed and safe afternoon din po sa inyo. Siyempre pa, nandyan din si Nona Damian, Tita Cory Alejandro, Maria Dulce Orate, present na. Si Lia, magandang hapon din. Oras natin, 3:16. Ito po muna ang mga pagulat ng ating Radyo Patrol. Malacanang may paglilinaw sa pagbisita ng ilang opisyal ng US Embassy sa ICI. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula Malacanang. Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, magandang hapon. Magandang hapon siyang Ami, ipinatawag lang para sa courtesy call at inalam ang mandato ng Independent Commission for Infrastructure. Ito ang paliwanag ng Malacanang matapos makwestiyon ang pagbisita sa komisyon noong nakaraang linggo ni US Embassy Acting Deputy Chief of Mission Michael Keller. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na inalam lang ng mga opisyal ang mandato at methodology o pamamaraan ng ICI sa pag-iimbestiga. Nilinawan niya sa palasyo ni ICI Executive Director Brian Keith Hosaka na walang napag-usapan sa pagitan ng komisyon at US official tungkol sa posibleng pag-audit ng mga foreign development partners gaya ng Amerika sa mga foreign assistance projects. Hindi rin anya nag-alok ang embahada ng kahit anong tulong sa investigasyon ng komisyon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM. Maraming salamat, Christian Yusores. Sa ibang balita naman po, committee sa Kamara umaasa na magiging bukas ang Senado sa usapin ng unprogrammed appropriations. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula Kamara. Nariyan po si Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam? Ay, nawala po si Pam. Sandali lamang po. Sandali lamang po at naputol lang ang